Hello everyone! Welcome to Doc and Nani's Vlog. So since magba-Valentine's naman, let's talk about love. Mag-heart to heart talk po tayo. So in a way, ang lagi ko po talagang naririnig sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anakan ay, wala ka bang boyfriend? May boyfriend ka ba? Kailan ka magkaka-boyfriend? Meron bang nangliligaw sa'yo? May gusto bang mangligaw sa'yo? Pag umuwi naman ako ng probinsya namin, ganun din ang tanong sa akin, kailan ka mag-aasawa? Dapat mag-asawa ka na. May bala ka bang mag-asawa? Dapat magkaanak ka na. May bala ka bang mag-anak? Ganon po yung aking narinig. Paulit-ulit po mga kapatid. Alam nyo ba na yung mga kaibigan natin ay mga brutal naman talaga yan? Mga brutal po talaga yan. Nako, sa grupo kasi namin before, yung aking mga kaibigan parang walang mga puso. Pero tunay po kaming nagmamahala na magkakaibigan mga kapatid. Ganito po nila ako kung tirahin. Wala kang boyfriend, ikaw ang pinakamahirap sa lahat. Kasi pag walang boyfriend, ibig sabihin pangit kasi daw walang boyfriend. Alam niyo ba mga kapatid na totoo naman talaga ay napag-isip-isip ko nga, pangit nga ba talaga ako? Or gaano ba talaga ako kapangit? Bakit nga ba wala akong boyfriend? Bakit po ba wala akong boyfriend mga kapatid? Kasi mga kapatid, ikaw ba naman nasa 20s ka, tapos ang mangliligaw sa'yo nasa 40s, 50s, di ba? Ang sama-sama ng mga ugali, di ba? May isip mo talaga, bakit ba ikaw, ang nangliligaw sa'yo ay puro mga matatanda? Minsan mga kapatid, dumalaw ako sa aking ate doon sa Davao. Sabi niya sa akin, Jenny, pakintabin mo yung sahig kasi may dadalaw mamaya. Sabi ko, anong dadalawin? Sino naman ang dadalawin? May aakyat daw ng ligaw sa akin. Ayan. So anyway, sabi ko doon sa kapitbahay ng ate ko, hindi naman talaga sahig ang pakikintabin. Itak po yung pakikintabin kasi tatagain ko yan mamaya pag umakyat yan dito. Galit na galit ako mga kapatid kasi iniisip-isip ko, para namang napakalaking insulto naman sa akin. Ako, galing akong Manila, maputi naman ako, yun ang naisip ko. Bakit itong gustong mangligaw sa akin ay pagkapangit-pangit naman at matanda? Ay, alam niyo ba mga kapatid, ang sabi nga ng mga kaibigan ko, pag hindi ka nagkaanak, ay pag hindi ka nag-boyfriend, hindi ka mag-asawa, hindi ka magkakaanak, o di kawawa kapag tumanda ka, walang mag-aalaga sa'yo, ang sagot ko po lagi sa kanila, huwag niyo akong paglululukuhin kasi ang dami naman dyan maraming anak, hindi naman inalagaan, pinabayaan naman yung kanilang mga magulang. Yun po talaga ang natanim sa aking isipan. Plus the fact na, di ba yung aking stepfather nga ay evil, di ba? So ganun talaga ang tingin ko sa mga lalaki mga kapatid, na ang mga lalaki po ay mga salbahe. Na mga salbahe po talaga. Meron din akong mga kaibigan na nabuntis lang ng kanilang boyfriend at iniwan. So ngayon, sino nagpapakahirap doon sa mga anak nila? Di ba yung nanay nila? Meron din po ako mga pinsan na pinangpangtsimbag lang sila ng kanilang mga asawa. Sino naman ang magkaka-interest mag-asawa? Di ba mga kapatid? Ngayon, ang lagi kong sinasabi, mag-aasawa lamang ako kung meron akong makita na kaugali po ng aking pinsan. Meron po kasi akong pinsan na talagang super close po ako sa kanya. Lumaki po kami ng sabay mga kapatid at napakabait po talaga na pinsan. Ayan, ang pinsan ko po na yan ay si Reiki Natakan. Ayan, banggit pa. Banggit pa. At nasabi niya, mag-boyfriend ka na. May nirito-rito nga siya sa akin, na inaway ko nga siya kasi bakit ako nirito. Kasi gusto ko, pag magustuhan ako ng lalaki, gusto ko nagustuhan ako dahil nagustuhan ako. Yung pala, wala namang magkakagusto talaga sa akin. Hindi naman po talaga hindi talaga ako totally nagka-boyfriend pala. Realize ko lang, may boyfriend pala ako isa. Ayan, kaibigan po ito aking kaibigan po ito ng aking kaibigan. Alam niyo yun, na kaibigan, kasamahan niya po sa trabaho. Ay naku, panakitbutas lang pala ako mga kapatid. Alam niyo yung pinagluloko lang pala ako. Mantakin mo nga mga kapatid, nakapag-boyfriend ka nga, di ba? Nakapag-boyfriend nga din akong isang beses, pero pinagluloko lang naman pala ako mga kapatid. Panakitbutas. So ngayon, sabi ko na lang, ay naku, mga lalaki talaga wala talagang matino. Puro talaga mga mangluloko. Kaya nakalimutan ko po mga kapatid yun. Kaya nag-focus na ako sa aking pagtatrabaho para naman may pangbili ako sa akin mga kapatid pag may kailangan sila, di ba? Hanggang sa patuloy pa ako nagtatrabaho mga kapatid, hanggang sa nakalimutan ko na lang ang mga lalaki. Ayan, nakalimutan ko nang mag-boyfriend. So,
Na-realize ko po mga kapatid na 40 years old na ako. Sabi ko, hala ka, tatanda na talaga ako nito ng mag-iisa. Wala na talagang, wala akong makakasama habang buhay. Ako po ay nagpapasalamat po ako sa aking sarili na hindi po ako nakikinig doon sa mga pangkukutya po ng aking talagang mga idealist na mga friends at saka mga kamag-anak. Kasi po, napakaswerte ko po ngayon mga kapatid dahil yung akin pong asawa ay sobrang bait. Sobra po siyang, minsan nga parang nalulungkot ako kasi ang sinasabi niya lagi sa akin, tatay ko lang daw siya. Tatay ko lang daw siya. Alam niyo ba mga kapatid kung andito lang kayo? Ayaw ko naman ipakita sa inyo yung kanyang office kasi po talaga mga kapatid, kahit ultimo po yung kanyang upuan, warak-warak na po. Hindi po siya ayaw niyang magpalit. Kasi sabi ko nga, bibili tayo ng bagong office set para maganda yung opisina mo. Ayaw niya kasi ang sabi niya sa akin, yung gagastuhin niya daw sa kanya, gagastuhin na lang daw sa akin. Ayan, na-touch na talaga ako mga kapatid, naiiyak talaga ako pag lagi ko nga talaga yung sinasabi sa asawa ko, bakit puro ako na lang yung inaalala mo? Bakit hindi ko naman na kailangan yung iba? Bakit binibilhan mo ako? Ang sabi niya kasi sa akin mga kapatid, hindi ko raw kasi naranasan maging bata. So ngayon, parang pinaparanas lang talaga niya sa akin kung ano daw yung pakiramdam na merong magulang. So ngayon, sabi ko nga sa kanya, at saka mga kapatid, kaya ako ngayon na-inspired na mag-aral, na mag-training, kahit ano na lang yung maisip ko mag-training kasi every time po na may certificate po ako, may katapat po talaga na gift yun. Kasi ang sabi niya sa akin, ang magulang daw, nagre-reward daw talaga yan sa mga anak nila kapag yung kanilang mga anak ay may na-accomplish na mga magaganda. So mga kapatid, yung akin pong asawa, kahit bumili na nga lang ng sapatos, ayaw niyang bumili ng sapatos kasi okay na daw siya kasi lahat daw ng mga binibigay niya sa akin ngayon or higit pa naranasan naman daw niya noon kasi. Kaya ngayon, instead daw na bibili ng para sa kanya, akin na lang, kaya puro akin na. Pero medyo makapal nga din yung mukha ko mga kapatid kasi lahat na nga binibigay sa akin ng asawa ko, ako pa po yung nang-aaway sa kanya. Ganon po kabait yung asawa ko. Yun na nga, minsan nga nakakalungkot lang kasi mas anak ang tingin niya sa akin kaysa asawa. Ayan. So anyway mga kapatid, yung mga sinasabi noon ng mga kaibigan ko na napakahirap daw ng isang babae or ng isang tao kapag walang anak, maisip-isip ko din mga kapatid na kasi minsan nung nagtatrabaho kasi ako ng ICU, kahit supervisor po ako, kapag wala yung aking mga tauhan ay ako po talaga yung pumapasok para sa kanila. So ngayon, meron kasi kaming patients doon sa ICU na dalawa yun na admit, parang 3 months na sila andoon. Yung isa walang pamilya, yung isa may pamilya. So ngayon, makikita mo talaga yung difference. Makikita mo talaga yung difference ng may pamilya at saka wala. Kasi yung isa, wala siyang pamilya. Every time talaga nakikita niya ako, baby nga po talaga ang tawag niya sa akin. Babae po ito ha. Baby ay yung tawag niya sa akin. Lagi talaga niya sinasabi, I want to see my baby. Nung una, hindi nila alam kung sino ang baby niya. Sino daw yung baby niya. So kayo nung sinabi niya, housekeeping supervisor Jenny Daniels. So ngayon, ako yung baby niya. Ang masakit lang talaga doon mga kapatid kasi tuwing binibisita ko talaga siya, super saya niya talaga, niyayakap niya talaga. Gusto niya talagang niyayakap ko siya. Ngayon, napansin ko lang, parang naiiyak nga ako pag naalala ko kasi yung isang pamilya, ang saya-saya nila, yung nanay may nag-aalaga na 2 anak plus yung asawa, while yung isa naman ay wala talaga. So ako lang ngayon yung kanyang katsukaran baga. Biglang namatay. Ngayon bigla talagang namatay kapatid. Doon ko talaga na-realize mga kapatid na iba pala talaga pag may anak. Iba pala talaga may anak. Kaya ako naiinggit ako ngayon sa mga totoo pala mga kapatid yung nararamdaman na may asawa na babae na yung kakulangan baga na wala kang anak. Totoo pala yun kasi dati yung sinasabi nga ng mga kaibigan ng amo ko sila, nasasaktan sila na wala silang anak. Sabi ko, ano yun kung walang anak? Buti nga yung walang anak kasi di ba yung ako nga yung sinasabihan nga nila ako na mag-anak sila nga mayaman. Okay naman sila mag-anak, pero ako kasi, pag nag-anak ako noon, sino naman magpapakain? Wala nga ako mapakain sa sarili ko. Magdadala pa naman ako ng isang buhay para maghihirap with me.
alam mo yun, edi magalit sa akin yung anak ko, parang yung pagkagalit ko sa nanay ko na anak-anak, hindi naman kayang suportahan yung anak. So in a way, doon ko po naisip, pero ang sabi naman ng asawa ko, pero kasi mga kapatid, iba po dito sa Amerika. Dito kasi sa Amerika, pag tumanda ka na, wala kang kamag-anak, wala kang ano, titira ka lang naman doon sa ano yung sa mga matatandang bahay, tahanan ba, meron kang sariling nurses. Eh ako, yung asawa ko kasi Air Force Colonel din, retired. So ako may mga privileges talaga ako. At saka dito kasi pag malapit ka nang mamatay, meron din namang hospice na pupuntahan, na aalagaan ka talaga doon. Di ba hindi masyadong masakit mga kapatid kung dito ka mag-uugod-ugod kasi hindi ka mag-expect na yung mga kamag-anakan mo mag-aalaga sa iyo, 'di ba? Kasi may sariling ano, may mga nurses yung mag-aalaga sa iyo. Kasi dito, doon sa Pilipinas, kapag doon ako ugod-ugod, tapos mag-expect ako na alagaan ako ng mga pamangkin ko, or mag-anakan ko, hindi naman nila ako alagaan, di ba masakit yun? Kaya okay na rin na nandito ako sa Amerika. Okay na rin nandito ako sa Amerika. Pero mga kapatid, totoo po talaga yun. Nakakalungkot din talaga ang walang anak. Sa totoo lang mga kapatid, pag nakakita ko ngayon ng mga babies, parang nag-uumapaw po talaga yung aking damdamin na sana may anak nga ako, pero ano nga bang magagawa ko? Matanda na nga, wala nang mattress. So, paano pa ako magkakaanak? May mga pamangkin ka, pero iba naman yung, hindi naman sila yung inaasahan mo, hindi ka naman makakaasa sa kanila. So anyway guys, that's it for today. Yung ating heart-to-heart talk, medyo matsaya na malungkot. Ayan. Bye po sa inyong lahat. Doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and ring the bell para po maging updated po kayo sa aking mga uploads. Thank you so much. Bye-bye!